Itong vlog na ito ay dinededicate ko po sa lalawigan ng South Cotabato at sa lahat ng mga nakatira sa South Cotabato. Lalo na yung mga katutubong Blaan, yung mga nakatira dyan, mga Ilonggo, mga full-blooded Ilonggo, mga Cebuano, mga Kapampangan din sa banda sa Tupi, at mga Ilocano na dyan na matagal nang lumipat dyan galing Luzon, ay para sa inyo po ito. Ang aking pong panawagan dito ay direkta po ito na sinusuportahan ko yung panawagan din ng galit na gobernador ng South Cotabato na si Gobernador Rinaldo Sukayan Tamayo. Ang panawagan po ay sasabihin sa Dole Philippines na ilipat na ninyo ang inyong headquarters. Gagawin na lamang ninyo na branch office, yung Makati office ninyo. At bakit ko po hinihiling yan? Mga rason na sumusunod kung bakit ko hinihiling yan, alang-alang po sa South Cotabato. Number one, dahil po ang inyong headquarters ay nasa Makati City, ang nangyayari po ay diyan kayo sa Makati City pinapabayad ng inyong income tax. Ang laki-laki po, bilyon kung tutuusin sa isang taon ang kinikita, bilyones ang kinikita ng Dole Philippines. Pero bakit sa Makati kayo magbabayad ng inyong income taxes? Gayon, ang katotohanan po, ang lupa, libo-libong ektarya ng lupa na ginagamit nila na tinataniman nila ng kanilang produkto na pinya, yung pinakamasarap na pinya na natikman ko, ay nandun sa Tupi, bayan Tupi at saka bayan ng Pulumulok. At iyon po ay naging ideal na taniman, mapaklima, lapad ba ng napaka-plain ng patag na lupa. At ito po ay napapaligiran, pinoprotektahan ng bundok. Ang bundok sa kabila, mountain ranges, na kung saan ang pinakamataas na tuktok dyan ay yung Mount Matutum. Kabila ng Mount Matutum ay yung Davao del Sur na. Tapos dito sa kabila, yung bundok na kung saan matatagpuan ng mga bayan ng Tibuli, Lake Cebu, bayan ng Kiamba, Maitom, at Palimbang, sakop na ng Sultan Kudarat yun. So napaikutan siya ng mga bundok. Ang lupa napakayaman kasi sa Tupi, sa bandang Tupi, halos araw-araw umulan. Kaya napakasarap na mga prutas din sa Tupi. Karamihan po nakatira dyan ay mga settlers po ng Pampanga, mga Kapampangan. Na ngayon ay nagsasalita na po sila ng mga anak nila ay mga Ilonggo na rin ang salita. Kasi siyempre, pag doon sa South Cotabato ka, majority kasi na lumipat doon ay galing sa Negros Oriental, Negros Occidental at saka Panay Island. So kaya nga, ang pangalan doon ng mga lugar doon, mayroong yung galing sa Nueva Ecija, mga taga-barangay New Coyapo, yung galing sa Tarlac, barangay New Tarlac, yung nanggaling sa Pangasinan, barangay New Pangasinan, yung nanggaling sa iba-ibang lugar. Marami po doon. New Iloilo, kung mga taga-Iloilo naman, New Dumangas, lahat-lahat ng New nandoon. Kasi nga, nagtipon doon ang mga tribo galing sa Luzon at Visayas at pati mga Bicolano rin, pumunta rin doon. Mga Batanggenyo, maraming Batanggenyo doon. Maraming mga Cebuano. Kaya sa labas ng South Cotabato, ang mga salita na karamihan na namamayani
ay mga Cebuanong salita. Yung tinatawag ninyong malimit na Bisaya. Pero I want to correct you all. Ang salitang Bisaya po ay ang major language or major dialects ng salitang Bisaya ay una, Cebuano pinakamarami. Sunod, Ilonggo. Hiligaynon ang tawag, hindi Ilonggo. Ang Ilonggo tao, pero yung lingwahe ay Hiligaynon. Ang mga salita ng waray-waray, nandun, marami dun. Kasi marami din mga taga-Samar na pumunta rin doon. So mga salita, mga Bohol, dun banda sa Northern Mindanao, makikita mo yun sila dyan. Bandang sa Zamboanga area, yun marami dyan mga taga-Bohol. Mga taga-Siquijor, mga taga-Negros Oriental. Yan po ang litrato po ng Mindanao. At banda sa amin, sa South, ay South Cotabato. At dyan, hindi ko alam kung ilang libo-libong hektarya, sabihin mo 20,000 hectares na tanim ng pinya. So ang amin pong hinaing sa South Cotabato at aking sinusuportahan ng marubdob ang panawagan ni sa South Cotabato Governor Rinaldo Socayan Tamayo na alisin na lang, wag na bigyan ng business permit sa South Cotabato ang dole para hindi sila makatanim ng pinya. Kasi ang binibigay nilang income nila, biro mo naman yung kinikita nila, ay nanggaling sa pinya. At ang pinya po o pineapple ay doon tinatanim sa amin. Nasuktol ang galit ni Rinaldo Tamayo nung nagsumbong ang mga taga-Pulumulok at taga-Tupi na lagi silang nakatikim ng karahasan mula sa mga security guards ng Pulumulok, ng Dole Philippines. Akalain mo nung may bata ng isang araw ay binaril ng gwardiya. Dahil lamang may bitbit na pinya, binaril ng gwardiya. Mabuti at natulungan sa ospital at nabuhay pa yung bata. Nakakaiyak. Pag makita mong bata binaril, nakakaiyak. So dahil po dyan, ang isa pang piniproblema namin, ilang beses, ilang dekada ko na narinig niyan, marami taga sa amin na nagrereklamo na tinatanggal naman, kinukuha, inayar na empleyado ng Dole Philippines, natatanggal, lay-off. Pero mas piniprefer nilang empleyado galing sa labas ng probinsya. Yan ang nireklamo din ngayon ni Gobernador Tamayo. Kaya nanawagan pa ako kay Congressman Lumayag. Kay Congressman Dinan Hernandez, kahit na magkaaway tayo. Kay Mayor Ojeda. Kay Mayor nakalimutan kong pangalan ng mga mayor dyan. Mayor Tamayo dyan sa Tupi. At saka sa mayor dyan sa Tampakan. Mayor sa Tibuli, mayor sa Lexibo. Lahat po ay nananawagan po ako sa inyo kung sino man nakarinig, ipaabot mo sa kanila. Cesar Hogar, full-blooded Ilonggo na taga-Pulumulok. Kailangan na mag-organize sa mga taga-Pulumulok dyan. Mailonggo man o Cebuano o Makapampangan man o kung ano man ang tribo na i-demand natin, ating i-demand na dapat ang empleyado na kukunin ng Dole Philippines ay mga taga-South Cotabato lamang. At dapat ilipat nila sa Pulumulok o kung saan mang bayan o lungsod. Sa South Cotabato, pwede rin sa General Santos City, pwede rin sa Coronadal City. Ilipat nila ang kanilang principal office doon. It's a matter of, ang gagawin lamang nila, magsampa sila ng panibagong GIS, General Information Sheet, at maggagawa sila ng resolution na ililipat na nila ang headquarters ng Dole Philippines sa kahit saan man sa South Cotabato. At ang Makati office nila, gagawin na lang nila satellite office nila. Napaka-unfair po. Napaka-unfair.
Sa tingin ko, ganun din nangyayari sa Bukidnon. Kasi sa Bukidnon, nandyan po yung pinya na tinatanim ng yung yung pinyahan dyan sa Bukidnon. Ano bang pinya dyan? Sa amin, Dole, Philippines. Tingnan ko nga. I-search ko sa kwan. Nakalimutan ko lang. Dali lang. I-search ko sa AI. Pineapple Company. In Bukidnon. Ang Bukidnon kasi katabing probinsya lang namin yan eh. Del Monte. So sa amin ay Dol, sa kanila ay Del Monte. Bakit Del Monte? Bundok eh. Monte is mountain. So Del Monte, Ov. Ang ibig sabihin ng Ov, ng Del, Ov. So sa amin, Dol. Pero pareha sila na nagsimula ng mga American companies. Kaya sinasama ko na rin ang mga taga-Bukidnon. Susulat din ako siguro kay Senator Mig Sugberi. Siyempre, lahat na ng senator, kahit na kay Erwin Tulfo, kasi kaaway ko pa siya sa kaso, na magpasa sila ng resolution o ng batas na amyendahan nila ang batas sa buwis na tanggalin na nila ang pagsasabi na kung saan ang headquarters ng mga negosyo ay doon sila magbabayad ng kanilang income tax. Dapat kung saan ang produksyon ng kanilang ginagawa ng mga produkto, kung agrikultura, kung saan ang mga lupa nakikita, kung saan sila nagtatanim ng mga produkto nila, ay dapat doon sila magbabayad ng buwis. Paano naman uunlad ang aming bayan? Kung ang buwis ay doon binabayad sa Makati, kaya pala ang laki na kinikita ng Makati. Anong papel na Makati? Nag-host siya ng opisina. Wala na. Ang lahat ng proseso, pagbamanufacture, cannery, nandoon sa South Cotabato. Lahat, mga trabahante na nagtatanim ng mga pinya, na nag-operate ng lahat ng mga harvester nila, mga planter nila, ay nandoon lahat sa South Cotabato. Anong kahungkagan ito? Alam mo, hindi na kailangan ng batas. Ang gagawin na lang siguro, susulat din ako sa DOL, susulatan ko rin si Gobernador Tamayo na sumusuporta ako sa panawagan niya. Na susulatan natin ang DOL Philippines na amyendahan nila ang kanilang Securities and Exchange Commission documents, particularly the Articles of Incorporation and the bylaws, na palitan nila ang gagawin nilang headquarters ay yung opisina nila doon sa Pulumulok. O di kaya doon sa General Santos City. Para naman ang buwis, imbes na mapunta sa Makati, mapunta sa amin. Akalain mo naman ang lupa namin ang ginagamit, in-exploit ninyo. Ang mura pa ng upa ninyo sa mga may-ari ng lupa doon sa South Cotabato. Tapos, hindi pa kayo kukuha ng mga empleyado galing sa South Cotabato. Mas piniprepare niyo yung empleyado galing sa labas ng South Cotabato. Makatarungan ba yan? Iparinig ko po sa inyo ang salita ng aming gobernador. Ito po. Since 1960s, tinanggap namin kayo. Di pa. Ulit.
Dali lang. Ito na po, ito na po. Saan ba yun? Oh, ito. Yan. Ba't may music pa kasi? '60s, tinanggap namin kayo. Yung ibang mga Nagsasalita ito si Kwan. umalis na Nagsasalita si Tamayo ay patungkol po sa Dole Philippines. 1960s pumasok na yung Dole Philippines sa amin, sa probinsya namin. Oh, sige, Gob. lang kayo dito. May music kasi. 1960s, tinanggap namin kayo. Yung ibang mga local chief executives, inalaw na lang kayo na magnegosyo dito kahit alam namin na yung taxes ninyo, income taxes ninyo, sales tax ninyo, doon kayo nagbabayad sa Makati na 1,000 square meter lang ang opisina nyo. Dito, 14,000 hectares ang lupa ninyo dito na ginagamit, doon kayo nagbabayad. Okay na nga lang sa mga previous chief executives dahil alam nila na makakatulong kayo sa employment, makakatulong kayo sa security, makatulong kayo sa any other economic activities. Pero ngayon, kung tatanggalin na ninyo yan, wala na kayong gamit sa South Cotabato, umalis na lang kayo dito. Tama. At hahanap kami ng ibang investors na mag-i-invest dito, na dito magbabayad ng buwis, dito mag-hire ng employees, at dito rin magpapatakbo ng ibang any other economic activity sa ating area. Umalis na lang kayo dito. Yan. Yan ang panawagan. So, ito, ipa-plug natin yung explanation ni Gob. Talagang nagka-against na pagpasok ng Dole Philippines dito sa South Cotabato noong 1960s. Marami nagrereklamo, marami nagsasabi na masisira lang yung environment.
Pero alam mo, pumayag talaga yung mga local chief executives noon. Maraming reklamo, pero pumayag. Kahit alam nila na hindi naman nagbabayad ng buwis dito. Dahil doon naman talaga nagbabayad sa central office nila sa Makati. Pero pinayagan natin dahil alam naman ng mga local chief executives noon, hindi pa ako pinanganak noon, na maka-generate talaga ng trabaho, makatulong sa community, makatulong na ma-secure ang lugar. So magkakaroon ng economic activities. At talagang nangyari naman talaga sa loob ng ilang dekada na. Nabigla lang ako sa nangyari ngayon na hindi na pala ganun. Maliban sa hindi sila nagbabayad ng buwis dito, ang ginawa nila, halos nagtanggal pa sila ng mga trabante from South Cotabato at pinapasok nila yung trabante galing sa ibang probinsya. Hindi lang yan. Meron tayong mga manpower agencies na mga kooperatiba na rose from grassroots talaga. Yung mga tao sa grassroots nagbuo ng organisasyon, gumawa ng isang kooperatiba at sila nagpo-provide ng manpower. Matagal na. Nagkaroon, inipit eh. Ang ginawa ng DOL, dinidelay nila yung sweldo. Dinidelay. Tag 4 payrolls ang delay. Hanggat sa hindi nakakayanin ng mga maliliit na kooperatiba at nagpapasok sila ng kooperatiba na alam naman natin na dami ng kapitalista. Hindi naman taga South Cotabato. So hindi na nga kayo nagbabayad ng buwis dito, napapasok pa kayo na kooperatiba outside South Cotabato, nag-hire pa kayo ng mga tao outside South Cotabato. Ano na lang yung benepisyo meron kami? Sa laki ba naman ng lupa ginagamit ninyo dito? Wala kaming benepisyo. Ang problema pa, sa aming mismong public road namin ha, yung batang naglalakad doon na may dala ng pinya, binaril kaagad ng security ninyo. Grabe ah. Hindi man lang tinanong, hindi man lang kinausap, o hindi man lang dinala sa presinto. Talagang binaril kaagad. So ngayon, sana yung security. Paano kami makaka-feel ng security? Na secured kami sa lugar namin sa ginawa ng security ninyo. Hindi naman plantation ninyo, pero yung road, public road yun eh. Pagmamayari ng publiko yun, binaril nyo doon. Hindi na siguro tama yan. Kaya sabi ko, hanggat hindi ninyo naayos yan, umalis na lang kayo dito sa lalawigan at mag-invite na lang kami ng investors na willing makisama sa amin dito sa South Cotabato. Kailangan namin matulungan yung aming mga kababayan. Kaya kung kinakailangan, ayusin nyo ito dahil pag hindi niyo ito naayos, umalis na lang kayo sa South Cotabato. Tama. Hindi namin kayo kailangan. Ang kailangan namin, yung makakatulong sa komunidad meron kami. At kung wala man talaga, gagawa namin ang paraan na kami sa South Cotabato ay magsusurvive kahit wala kayo dito. Tama. So, sinusuportahan kong panawagan mo, Mr. Kay Gobernador Tamayo. Damo gina mabulikan nga mga taga-aton, mga taga South Cotabato, Gobernador. So, sino bang mayor doon? As of the latest available, si Mr. Frankie Solitario ba? Siya bang mayor? Ang mayor naman sa Banga ay kapatid ng dating mayor ng South ng Pulumulok na si Albert Jocadis Palencia. So ito po, panawagan to sa lahat ng mayor dyan sa ating bansa, ating lalawigan. Ay siguro gagawa ako ng manifesto at pagsusulat kayo at ipasa nyo sa inyong mga, gumawa na kayo ng ordinansa na ang Dole Philippines, lahat ng kumpanya dyan sa bayan, sa lalawigan natin ay dapat gagawin nila na majority kung maaari dyan sila kukuha ng taga-atin ng kukuha na sila ng mga empleyado nila. Hindi na yung kukuha pa sila sa labas ng probinsya. Kabastusan naman yan. At saka bawal yung mamaril-maril na yun. Dapat ipakulong na yun. So anyway, that's a good start. Good point. I assure you, Governor Rinaldo Tamayo, tutulungan kita dyan. Hanggang dyan lang muna po, no? At pahabol lang ito na vlog. Ma'am Sir Edgar Nacion, si PM, Doto, hindi sagad ka
katig-ab, kisaga, kaong ka pa ate. Sorry lang kasi kung minsan gutom ako eh. Baka humingi lang ng SOP si Gob. Hindi, makikialam ng mga bayan doon. Tiwala naman ako kay Gob na hindi naman siguro manghingi ng SOP yan. So, yan lamang at ang aking panawagan, siguro gagawin ko ito ng susulat din ako sa Dole Philippines. So, yan lang dapat i-address din ng batas natin. Palitan ang batas natin sa pagkokolekta ng buwis. Dapat hindi nakabase kung saan ang headquarters ang pagkolekta ng income tax. Dapat nakabase kung saan nanggaling ang produksyon, saan ginagawa ang produkto. Dapat yan doon ang nakabase kung saan kukuha kung kaninong bayan magbabayad sila ng buwis ng income tax. Ang nangyari kasi, narinig ko 16,000 hectares ang pinyahan doon sa South Cotabato, sa bayan ng Pulumulok at Tupi. Pero yung binabayad na income tax, sales tax, nandun, bakit sa Makati ang situs of taxation ng sales, although dito, pinoprodukto lang dito, at iyon ang nagtatransact, yung Makati office ang nagtatransact sa mga pagbinda sa lahat ng mga stores, lahat ng exports nila, doon lang ang tagatawag, nagtelepono lang doon. Pero in truth, cellphone na ginagamit, pumupunta sa ibang lugar, cellphone ginagamit ng mga executives nila, tatawag sa mga customers nila. So, ibig sabihin, maaaring nangyari na sa tawi-tawi yung kanilang executives, tumatawag, nagbebenta. Dapat ang tax kung saan ang nagbebenta ay dapat doon ka magbabayad ng buwis. Diba? Dapat yung mga loophole na yan dapat palitan. O di kaya, ang isang solusyon dyan ay susulatan ang Dole Philippines na may pananakot na hindi na sila bibigyan ng business permit kapag hindi nila ililipat ang kanilang headquarters doon sa South Cotabato. Yun lamang po ang magagawin. Magandang umaga po, Ben Reclamador. Okay, si Edgar Nacion ulit, si PM. Ben Reclamador, o sige, salamat gid PM sa imo nga hambal. Ito, kanang tunan ko gid na.